Okay, so magtatanong tayo dito kung may nalagay na mga information sa labas ng pintuan. So babasahin ko, ganyan-ganyan. So para magkaroon tayo ng information and pagkatapos nito, pag-aralan natin paano mag-move on sa ito nasa business whole na tayo. Ganun pala yun, meron silang dito na department, doon na department, 'di ba? Ang ganda ng pagka-organize. O 'di ba? Meron dito, ang lawak niya. Ito, alam mo, Ateneo at saka tong UP ang lagi laging nagkakaparinigan kung saang department sila mag-uumbagan So ayan, 'di ba? Nakaka-challenge 'yun. Grabe. Nakakatamad talaga mag-aaral. Pagtutulungan naman ako ng lola ko ipasok talaga, ayoko pumasok na naman, pinalo na naman ako na hindi ako pwedeng lumabas ng school hanggang hindi ako makapasok. Umiiyak ako, sabi ko babalik ako ng bahay. At sinabihan ako na hindi pwedeng hindi magtapos mag-aaral, ganyan. Sabi ko ayokong pumasok. So eto, try natin basahin kung anong information dito sa pintuan. Good morning po. Kailan po ang pasok po? Live face to face po or online? Live face to face po or online? Ang pasok po dito sa UP. Ano po yun? For the documents. Sa YouTube para ma-details ko about dito sa kung anong meron dito ngayong 2023 na face-to-face na and live na ba ang school or online pa? Ano na po, iba na lang. Saan pong whole anong department po? Other building. Dito po na department. Okay, thank you po. So papunta na tayo sa kabilang hall. And ito naman School of Economics. Ayan grabe. Iwahiwalay talaga. School of Economics. Ayan. Philippine Center of Economic Development. So ayun, story muna tayo ng elementary ako. Pinagtulungan ako ng lola ko. Talagang kinurot-kurot niya talaga ako. Nasabi niya, bawal umalis, bawal hindi pumasok. And then, dapat ngayong araw na to, alam mo na kung anong isasagot at isusulat. Ganon-ganon siya sa akin. Sabi ko, ayoko pumasok nga, ayoko. Umiyak ako ganyan. And then, nasa kami niyan, nasa line kami, tapos nagpa-flag ceremony, and then habang kumakanta ng flag ceremony, sinasabayan ko ng malakas na iyak. And then sinabi ng lola ko, magbi-vendor pa ako, magtitinda pa ako, and paano kita iiwan dito kung umiiyak ka? And then sinabi nga nung teacher na
ano po, lola, ganyan po, nanay po, ganyan po. Kasi yun ang sinabi, pauwi nyo na po kasi ang ingay. Kasi umiyak talaga ako na uuwi ako, ganyan, ayoko dito. And then sinasabihan ako mga kaklase ko, ang bastos na talaga ng ingay nito. Kasi nga, nakakarindi na sa tenga yung sigaw ng iyak. So ayun, umiyak ako. And then ang lola ko talaga, pinampas-sampas talaga ako hanggang sa bahay. So yung ulo ng walis, pinangpalo. Sabi, bukas kailangan mong pumasok, may uniforme ka na bukas. Kasi nanaanahi siya. Meron siyang sewing, mini sewing area, ganyan. Tapos sabi niya, ito na yung uniforme mo, patapos na. Bukas, kailangan masuot mo na to, ganyan, ganyan. So ayoko pumasok. And then sabi niya, tingnan ko yung mga sulat mo ngayon. Bukas, masagutan mo na yung brutally honest talagang lola ko. Kaya yung sinabi nung pinsang ko na parang hinazing siya na before this COVID nga na hinazing, ayaw sumama, yung ano raw niya, yung apo niya, hindi pa raw dumating, ganyan. Ang dami niya excuses. Siguro yung excuses na yun is part na talaga na ayaw niyang sumama. Yun yung part na yun. Tapos, tinali raw, ganyan kasi umaalis raw sa COVID facility siguro at nang laban raw na parang may hosted sila. So palaban talaga siya. Ako mismo pag nagalit na siya, nagbibehave na ako, okay, gagawin ko na, okay, wag mo na akong saktan. And dahil meron tayong physical injury na tinatawag sa panahon ngayon bago mag 2020s, hindi tayo pwedeng manakit sa mga anak natin kahit inis na inis tayo. Kaya hindi ko magawa yung treatment na pananakit ng lola ko sa akin sa panahon ngayon sa mga anak ko. Kaya very spoiled yung dalawang bata. Konting iyak lang, sasabihin ko, behave, hero, Gabi, behave. At sasabihin ko nung kapanahunan ko, pag umiyak ako ng ganyan, gulpi na talaga eh. So ayun, diba? So ayun, kaya ito na, view pa lang to kasi sasabihin naman sa akin naka-uniforme yan pero nasa labas na naman ng eskwelahan kasi nandun na naman kami sa labas ng eskwelahan noon. Pinag-iisipan ko, sabi ko, nakalimutan ko ang sagot. May quiz ngayon, may exam. Pagdating ko ng bahay, ganyan-ganyan, ano na naman sasabihin ko sa lola ko? Kasi ang lola ko sasabihin niya yan sa akin na pag hindi ka naka-half score, wala tayong pagkain na mapoprovide. Pero bibigyan naman ako noon ng pagkain. Binibiro lang niya ako kasi hindi naman niya ako matiis eh. So yung time na yun sa amin magpipinsan, ako ang hindi niya tiisin talaga. Hindi niya kayang tiisin kahit lagi niyang sinasaktan. And then ayun, ito yung view dito. And then totoo naman talaga siya. Buti pumasok naman din ako sa college, 'di ba? Kung hindi, saan ako pupulutin, 'di ba? Wala akong masasabi sa YouTube. So ayun, makinig kayo sa mga tao na alam niyo sariling yung tama yung advice. Yun. Mahirap akong kausapin eh. Ako talaga yung mahirap. Gigil na gigil sa akin ng mga pinsan ko eh. Ako yung pinaka-abnormal eh. Pero normal talaga ako. May pagka-abnormal talaga ako. Kaya pag wala ako doon, magsusumbong mga kapitbahay, hindi siya umuwi. Nakipag-away na naman. Tapos ayun, punit-punit na yung damit ko. Dahil nakipag-away nga ako. Dahil hindi ako uuwi na naman na hindi mapunit ang damit. So ayun. Yun ang problema ko. Diba? So, nung nagkaroon ako ng anak, parang nawala yung tapang na yon. So, kailangan natin ngayon na tapangan ang sarili natin. Hindi natin kailangan magkape or mangopya or kumopya para lang sa kape. So, wala tayong copycat dito. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share, friends. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.